tayo siya po rin. Patuloy po kayong pagpalain at bigyan ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At muli po ako nagbibigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tulang hanggang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po sa ating pong Bible study. Ang ating pong topic for today or tonight, be ready in tough times. Maging handa sa mahihirap na panahon. Hallelujah. Praise the Lord. At bilang paumpisa, ating pong basahin po ang banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, panalangin muna. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, pinakamamalaming Panginoong Jesucristo, kami po ay muling dumudulog sa trono ng biyaya na may pakumbaba at nagsisising puso. Humihingi po kami, mahal na Panginoon, ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyong harapan, sa isip, sa salita at sa gawa. Amang Diyos, kabagan mo po kami at kaawan. Linisin mo po kami, mahal na Panginoon, ng banal mong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, puspusin ang bawat isa na yung banal Espiritu, gawin mo kaming kalugod-lugod, karapat-dapat tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without your Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my mouth, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. And now, let's continue our Bible study. Hallelujah. Praise the Lord. At yun nga po, ang ating pag-aaralan ay be ready in tough times. Hallelujah. Praise the Lord. At paumpisa, babasahin ko po sa inyo 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Verse 15, but as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Sa Tagalog po, kaya't inyong bigkisan ng ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo sa inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa iyo ng pagkakahayag ni Jesucristo. 14, nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pitan ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon. At ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na salita na binigay po niya sa atin upang sa nating pag-alalan ngayong araw na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Sabi nga po sa the Apostle Peter knew hard days lay ahead for his fellow believers. Alam ni Apostol Pedro na may mahirap na araw sa hinaharap para sa mga mananampalataya. Hindi pinangako ng ating mahal na Panginoon na hindi tadaan sa mga pagsubok. Hindi niya sinabi madali ang buhay bilang isang Kristiyano. Ang sinabi niya, siya ay lagi nasa atin at tayo kanyang tutulungan. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit po ba kinakailangan natin dumaan sa mga ganitong kahirapan? Dahil ito po nagiging daan upang hanapin natin ang ating mahal na Panginoon at humingi tayo ng tulong at yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay napapagal na at nahihirapan na sa mga pinagdaraanan mo, wala kang maaaring puntahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa Kanya lamang ka dadait upang makamtan mo ang mga pagpapala na dapat mong makamit. Halya. Pakibasa po ng Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Matthew 11? Okay. Basahin ko muna. Verse 28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. And verse 30, For my yoke is easy, and my burden is light. Hallelujah. Praise the Lord. Pakibasa po sa Tagalog. Sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 11, ang talata 28, talon sa 30. Mangagparito sa akin kayong lahat ng magpapagal at ng bigatang loob, at kayo'y aking pagpahingahin, 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Purihin po ang salita natin mga Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga po, pinaalalahanan ni Pedro ang kanyang mga kapwa mananampalataya tungkol sa kanilang seguridad bilang mga anak ng Diyos. Sila ay mga pinili ng Diyos. Tayong lahat ay katulad din nila na pinili ng ating mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Kaya po yung pong ating obligasyon bilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kung ano man po binigay na obligasyon sa atin, dapat po natin itong pangatawanan. Kung ano po ang mga batas na kailangan natin gawin bilang isang manggagawa na ating pong gawin ito na naayon po at nakabatay po kung ano po ang mga kailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Ipinanganak, tayo mga pinili ng Diyos, ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Binigyan ng spiritual na proteksyon sa buhay na ito. Tayo po ay under the protection of our Lord Jesus Christ as long as tayo po ay may ugnayan at kaugnayan sa Kanya. Tayo po ay tumatalima o sumusunod, ipinamumuhay natin ang Kanyang banal na salita. At ginagarantayahan ang kawalang hanggan sa langit kasama ang Kanyang Amang Diyos. Atin pong basahin po ang next verse po natin, 1 Peter 1 verses 2 to 5. First Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath forgotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Amen. Amen. Sa Tagalog po, pakibasa po. Ang unang aklat kay Pedro, ang kapitulo 1 hanggang 2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga bikasan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ay sa inyo'y sumagana. Kapitulo 3. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. 4. Sa aking manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. 5. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaliligtas na handa upang ihayag sa huling panahon. Amen. Purihin po ang ating mga panahon. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. Hallelujah. Peter gave them specific ways to prepare for the coming trials. His word, divinely inspired by the Lord, can guide us as well. Hallelujah. Praise the Lord. Binigyan sila ni Pedro ng mga tiyak na paraan upang maghanda para sa darating na mga pagsubok. Ang mga salita ni Pedro ay binigyang inspirasyon ng mga lapanon at maaari ring gumabay sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. The first instruction relates to our mind when we believe that what we believe has a direct impact on our response to life's problem. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang pagtuturo ay nag-uugnay sa ating isipan. Ang pinaniniwalaan ay may direktang epekto sa ating pagtugon sa mga problema sa buhay. Kung tayo ay magtitiwala na ang ating Diyos ay tumitingin sa atin kung ganon, ang ating pakiramdam ay hindi gaanong nanganganib sa mahihirap na kalagayan. Dahil kapag tayo po ay mayroong intimate, close relationship sa ating mahal, at alam natin na ang mahal na Panginoon sa atin, hindi natin katatakutan na humarap o maglulupaypay, humarap sa mahihirap na bagay na ating makakamtan sa buhay habang tayo nandito sa ibabaw nila. Ngunit kung magpapasya tayo na dapat tayong umasa sa ating sarili, ibig sabihin nito, kung hindi ka aasa sa Diyos, sa sarili mo ka lang aasa, mas malamang na hindi magiging maganda ang reaksyon o kahihinatnan sa mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Kasi kapag wala sa atin ang ating mahal at dumaan tayo sa mga maraming pagsubok, maaaring tayo mawala, manlupaypay, o lahat ng nakakabagag na damdamin ay makakamtan ng bawat isa. Ang negatibong ugali mula sa mga galit, takot, pag-aalala, o pagsiselos ay maaaring magpalala na mahihirap na panahon. Kasi kung tayo may mga problema, tayo malulungkot, tayo magagalit, o matatakot, o yung mga paalala, o mag-aalala, o meron kang selos, o may pride sa katawan at hindi mo bibigay sa mahal na Panginoon ang kung anong problema, ay maaaring magpalala sa mahirap na panahon. Paano palalala? Dahil marami tayong mga kapatiran, dumaan lamang sa kapirasong pagsubok o malaking pagsubok, hindi na sila nakakadulo ng panalagawain. Ang alam nila, tayo na andito ay mga sakdal. Tayo pare-parehong sinasakdal ng mahal na Panginoon. Kaya akala nila, hindi tayo iniibig ng Diyos. Kaya gusto nila, tayo po ay maging sakdal agad. Ay sila nga hindi rin sakdal. Kasi kung sila ay sakdal, hindi sila aalis sa gawain. Pagpapatuloy sila sa dahil bakit? Dahil nandito tayo sa ating gawain para purihin ang ating mahal na Panginoon. At maging ito iniutos ng ating mahal na Panginoon, natin pababayaan ang ating pagtitipon.
At dito nagagalak ang ating mahal na Panginoon sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng ating kahirapan na andito po tayo, at ating pinapupurihan ng ating mahal na Panginoon. Ang sentro po ng ating mga puso at isipan ay walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kung tayo po ay nandito sa ating pananaga. Doon nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita, kapag daw atin siya napalguran, nasa ang ating mga puso ay pagkalob. At kung tayo po ay tayo pananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay mananatili sa atin, hingin daw natin ang kahit anong bagay at ito ay mangyayari sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga po na ang lahat ng bagay ay naaayon sa banal na kasulatan sa ating pagkilos sa ating mga problema, sa ating pong pagkilos sa ating pangaraw-araw na buhay, kinakailangan nakaayon po sa banal na kasulatan. May mga kahinaan tayo bilang tao. Subalit kung nadating sa puntos na ikaw ay nagkakamali, nagkakasala, wala kang dapat gawin kundi humingi agad ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin talagang pinanununghan mo ang kasalanan o pagkakamali na nagawa mo. Hindi yung paghihintay ka pa, sabi, ay hindi naman mali yung ginawa ko, tama lang naman. Hindi. Pagka alam mong mali, ay di humingi ka ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Ikaw na may papatawad, sinabi ng mahal na Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya na may pakumbaba ng puso at isipan, ay patatawarin ka at ikaw ay lilinisin sa iyong katiwalian. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga ugaling galit, takot, pag-alala, o pag sila ay maaaring magpalala ng mahirap na panahon. Ang paghahanda para sa hinaharap ay nagsisimula sa pagbuo ng pag-iisip sa Biblia. Ibig sabihin nito, lahat ng ating ihanda dapat nakauukol, naaayon sa banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan, ang sanging lamang guide o daan para huwag tayo mawala sa kalooban, sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo lumihis sa kautusan, alam ba natin to, hindi mamakamtan ang tunay na pagpapala. Paano natin malalaman ang banal na kasulatan? Natural, magbabasa ka ng banal na kasulatan para mo maanawa at maintindihan kung ano ang mali, kung ano ang tapa na dapat natin gawin na naayon sa kalooban ng ating mahal. Lahat nasa banal na kasulatan, hindi mo makikita sa isang libro. Scattered sa banal na kasulatan ang mga kailangan natin gawin bilang isang Diyos. Bakit ganoon ang ginawa ng ating mahal? Para basahin mo lahat ang banal na kasulatan, matuto ka. Yung binasa mo ngayon, basahin mo ulit after a week, ibang liberation na ipagkakaloob sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. At doon mo matututunan na ibigay lahat sa Diyos ang iyong buhay. Wala kang ititira sa sarili mo. Ang uunahin mo ay mahal na Panginoon. At siya na ang bahala sa iyo. Hindi kailan ka man pagkukulangin. Hindi kailan ka man niya pababayaan. Kapag ikaw nasa ilalim ng mga pagsubok, ikaw ay kanyang aalalayan. At yung sinabi nga doon sa Mateo 11:28-29 na kapag daw po tayo napapagal, tayo daw po ay lumapit sa Kanya dahil daw po ang Kanyang pamatok at bagaan. Hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin ito, ibigay mo sa Kanya lahat ang problema. Isanggunin mo lahat sa ating mahal na Panginoon ang ating mga problema. At siya na ang nakakaalam dito. Hallelujah, praise the Lord. Tutulungan ka. At even, sinabi rin sa ito additional verse, Philippians chapter 4, 6 and 7, ako na pong babasa. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Sa Tagalog po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin po nito, talagang ilapit natin sa lahat ng ating malapang kung ano man nangyari. Bakit po ba may mga bagay na nililapit na natin? Pero hindi pa rin nabibigyan ng tamang katugunan o na yung favored na hinihiling natin sa ating mga Panginoon. Karaniwan po, kapag tayo may mga unanswered prayer, maaaring ikaw ay may mga unforgiveness sa iyong kapwa. Binagkamali sa iyo, hindi ka marunong magpatawad. Kahit na hindi nahingi ng tawad, aalisin mo yung galit. Kung gusto mong ang mahal na Panginoon ay patuloy kang pagpalain. Hallelujah, praise. Napakahalaga niyan. Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, niluutos ng mahal na Panginoon na iibigin mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kalwa, at buong lakas. At ito ang unang kautusan. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kung ikay may nanakit,
sa iyong kapwa. Kung kayo may galit sa iyong kapwa, alisin mo yon. Dahil hindi matutugon ang panalangin mo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang aral mula kay Pedro ay maging matino sa espiritu. Sa madaling salita, upang panatilihin ang ating katatagan sa gitna ng krisis. Hallelujah, praise the Lord. Sinabi yan sa 1 Peter 1:13. Ang sabi po sa 1 Peter 1:13, babasahin ko sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Pakibasa nga 1:13 kung nahawak mo. Wala yung kopya. 1 Peter 1:13. From the book of 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end of the grace, destined to be brought unto the revelation of Jesus Christ. Amen. Sa Tagalog po? Pakilagay nga sa Tagalog. Sa Tagalog, unang Pedro, ang kapitulo 1, talata ay 13. Kaya't inyong bikisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Amen. Purin po, manalang salita. Tuloy na itinuturo sa atin ang mga daan kung paano natin malulutas sa mga bagay na ito. Kahit inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ano po ba yung bigkisan ang mga baywang na inyong pag-iisip? Ay di magkaroon kayo ng self-control. Bago ka gagawa, bago ka kikilos, kinakailangang hindi magiging mali sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Lalo na't ikaw ay nasa ilalim ng mga pagsubok. Hallelujah, praise the Lord. Nakakailangan nyo ng paglaban sa mabilisang pag-aayos ng mga problema at pagtanggi na tanggapin ang hindi makadiyos na ideya o filosofiya. Kasi karaniwan, may problema tayo, may nagpapayo sa atin na ganito ang inyong gawin, ganito. Pero hindi na ayon sa banal na kasulatan. Hindi natin dapat ginagawa yon. Dapat solve natin ang ating problema, paglapit natin sa ating problema upang ating isasangguni mo sa ating mahal na Panginoon. Even, i-guide ka ng banal na Espiritu na nananan sa iyo. Na ang banal na Espiritu ay patuloy na mananan sa iyo habang hindi ka nagkakamali, ginagawa mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So, balit, kapag ikay patuloy na ginagawa mo ang mga kamalian mong ginagawa nung una na hindi po pa natatanggap ang ating mahal na Panginoon, hindi ang banal na Espiritu ay mag-grieve. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi kapag tayo mananampalataya, pagka tayo ay nagkaroon ng isang pagkakamali, hinayaan natin, hindi tayo, wala namang problema yan. Mga mahihinang pagkakamali. Hinayaan mo na lang gano'n. Tapos, gumawa ka uli ng pagkakamali. Ay, hindi ka pa rin nahinga. Tuwan-tuwa si Satanas dahil ikaw ay kanya na. At sinabi rin sa banal na kasulatan, na kapag ikaw ay hindi tumatalima o sumusunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos. Hallelujah. Pero dahil sa agape love o pag-ibig ng ating walang hanggan sa atin, humingi ka lang ng tawad, ikay patatawarin. Subalit kung ang ginawa mong kasalanan ay ang resulta noon sa banal na sa Biblia ay kamatayan, ang consequences na ginawa mo sa kasalanan, makakamtan mo para huwag mo na muling balikan. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan po, tayo nililinis ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo po ay naandito, okay na, kahit ay gumawa ng mali sa ating mahal na Panginoon, hindi nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Ang ating kaaway na si Satanas ay mabilis na nag-aalok ng mga mungkahi na idinisenyo upang tayo ay maligaw o ilayo tayo sa landas ng Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu, matututo tayong tumayong matatag sa isang krisis at matatag na sumusunod sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang ganda na patutuo ng ating isang kapatiran kanina na sinakripisyo niya ang kanyang buhay may asawa dahil naglilingkod siya sa ating mahal na Panginoon. Pinili niya ang ating mahal na Panginoon kahit na sa iniwan ng kanyang asawa. Yan ang tunay na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At isang pagpapala na ang mahal na Panginoon ay patuloy siyang ginagamit. Hallelujah, praise the Lord. Maraming mga ganyan na isinasakripisyo
ang ibang mga material na bagay para makapaglingkod pa sa ating mahal na Panginoon. Marami diyang ganito sa atin. Sinasakripisyo ang kanilang hanap buhay, isinasakripisyo ang kanilang mga palatuntunan sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Na para huwag mawala sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nilang iwanan ang kanilang mga hanap buhay alang-alang sa ating buhay. Pero hindi naman ibig sabihin nun, huwag kang maghahanap buhay. Ay kinakalagay hingin mo sa mga lapat, bigyan ka ng tamang hanap buhay para sa iyo, para ikaw mabuhay. Hallelujah, praise the Lord. At para ikaw ay makatulong din sa pagpapalaganap ng banal na salita ng ating mahal sa pamamagitan ng pagkakulog po ng ating ikapo at handog. Hallelujah, praise the Lord. At ang ating kultura ay lalong lumalayo sa mahal na Panginoon at sumasalungat sa kanyang tagasunod. At sumasalungat bilang kanyang tagasunod. Naghahanda ba tayo ng spiritual para sa anumang maaaring idulot ng ating hinaharap? Inihahanda ba natin sarili na maaaring idulot sa ating hinaharap? Inihahanda ba natin, lalo na't ngayon, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng lahat ng pinagpala nga tayo, naunawaan, naintindihan natin, at pinakita sa atin natin, beloved pastor, ang mga dapat natin gawin bilang isang mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade nang sabi huwag kang absent sa iyong banal na gawain. Ipamuhay mo ang banal na salita. Lagi kang magpupuri at lagi kang mananalangin sa ating mga laporon. Lagi kang magtatapat. Yan po ang pangaral ng ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Meda. Na siya pong totoo na para tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, huwag natin kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Dahil pag kinalimutan mo ang pagtitipon ng banal, na hindi mo natalima ang isang utos ng ating mahal na Panginoon, na huwag natin pababayaan ang ating pong pagtitipong ito at mag-aralan sa isa't isa. Ay sinabi rin sa banal na kasulatan sa James 2:10, na kapag tayo po ay nakakasunod sa lahat ng kausat, meron kang isang nakaligtaan, nagkasala ka sa lahat. Ganyan po ang ginagawa sa atin para huwag tayong mawala sa Kanya. At talaga po, napakakipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan kung hindi tayo tatalima o susunod sa atin. Kaya kinakailangan, mahirap man o madali, ang mga kautusan dapat natin itong isabuhay. Ngayon, kung ang katuwira, hindi ko naman alam na gano'n, abay, alamin mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil kung kinagbabasa ng banal na kasulatan, maunawa at mainit. At kung sinabi ng iba na ay hindi ko naman naintindihan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya kapatid, kung hindi mo naunawan ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin nun, hindi ka pinananahan ng banal na Espiritu. Wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ipaunawa sa iyo ang nilalaman ng banal na kasulatan. Mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon upang huwag kang mawala sa kanyang kalooban upang ikaw ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise. Ang pagkakataon ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo nilapit sa tunay na gawain. Tunay na pastor ang namumuno sa atin. At pati yung mga nakit na nating himala na nangyari sa ating mga kapatid, and even yung pagpunta ng ating mahal na pastor, maraming mga himala ang ginawa sa ating mga katalipaw, yung pong gera sa Iran at sa Iraq, yung pong mga pananalangin na umulan, kahit tagtuyot, yung pong mga kapatid natin na mga mga NPA, ay talagang nasaan siya dahil nga sinabi niya ang mga NPA ay kampo ni Satanas. Sabi niya, hindi ako galit sa NPA. Mahal ko ang mga NPA. Yung katuruan ng NPA, doon ako galit. Dahil katuruan nyo ng demonyo, sabi ng ating mga pastor. Hallelujah, praise the Lord. Kasi nga, kahit siya pinagnasaan na kitling buhay, hindi na naig ang kaaway sa kanya. Hindi na, katunayan pa nga, yung po mga magdais na patayin siya ng mga NPA, ay karaniwan, mayroon pang na-convert at yung iba pa ay nagbahahayag na ng banal na salita ng ating mga naparoon. Kaya ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa ay dapat talagang nakasentro, nakaayon sa kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon para hindi ka lang pagpapalain sa ibabaw ng lupa, kasama ka sa buhay na walang hanggang magpakailan-kailan pa man. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon. At dito na po tatapos po ang ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita at ating awitan na isang makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo bago po sa ating pangangailangan ng ating pong mga panalangin po ng ating pong mga pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon.